Isang mapagpalang araw sa lahat, mga kasiyasat worldwide. Welcome back sa ating Batakan program dito pa rin sa aking Freddy Buying Junior page. Today is March 5, 2025. Philippine Standard Time, alas 8 ng umaga. So, napabalita kagabi na may rally ngayon ang PDP laban dyan sa lalawigan ng Malulos. Kaya, yung mga tropa dyan na available, yan, pwede nyong puntahan. Tingnan natin kung makakadalo din tayo. Alright, narito muli ang iyong lingkod na maghahatid sa inyo ng talakayan tungkol sa isang paksang pampolitika para maihayag natin ang ating opinyon at saloobin hinggil sa usaping ito that related to governance and public service. Alright? At ang ating paksa ay tungkol sa isang aksyon ng administrator dyan, no, sa munisipyo o bayan ng Tagudin, Ilocosur, kung saan tila na mishandle nila ang isang sitwasyon na kinakasangkutan ng mga ilang membro ng tropa, media practitioners na dumayo sa kanilang lugar from NCR. Ayan. Kasi batay sa salaysay ng team leader na si Kaboy Tangkad. Ayan, kasi yun naman yung pangalan ay medyo sad experience, di ba? O ano bang tawag doon? Hindi maganda, no, ang kanilang naranasan diyan sa munisipyo, at yun nga yung ating isa-isahin na talakayin, no? It seems hindi sila naasikaso ng maayos, no? Actually, yun lang naman yung sumbong. Kasi hindi pa naman natin nakuhanan, no, ang panig ng administration office diyan sa bayan ng Tagudin, Umok Tinamay. Ayan. But ito nga, at least ihahayag na natin dito para malaya naman silang sagutin, no? All of these are inconclusive, no? At hindi naman tayo nang babatikos dito. This is for educational purpose only. Okay? So, before I proceed, I would like to take my liberty, no, in clarifying to all listeners and viewers na aabutin ng aking munting vlog na ito ay hindi batikos, reklamo o kritisismo, bagkos ihahayag ko lang, no, at tatalakayin ito for educational purposes para malaman natin ang mga bagay-bagay na dapat iwasan, no, o isagawa kapag tayo ay nakaka-encounter ng ganitong sitwasyon, especially doon sa part ng Tagudin Administration Office bilang tagapaglingkod at tagapagsilbi ng sambayanang Pilipino. Kasi hindi lang naman dyan, no, sa Tagudin ang dapat nilang pagsilbihan, no? Bagkos dapat lahat ng tao na pumupunta sa kanilang munisipyo. Tama ba tayo doon? All right. Well, hindi ko rin sinasabi, no, na hindi alam ng kinauukulan ang kanilang gagawin, no? But of course, karapatan naman nating ihayag para mainam, no, for their information, no? I believe also na siguro kung tumama man yung sinabi, no, ng ating mga grupo, probably there were reasonable circumstances kung bakit, no, hindi ito na isagawa. So perhaps it's a matter of reminding you guys, no, upang lalo pa nating mapaunlad at mapagyaman ang kalidad ng ating
paglilingkod sa publiko. Alright? So, bago natin tatalakayin, minabuti nating ihahayag, kinonsolidate ko kasi yung sumbong. Actually, nasabi ko naman doon sa pauna kong vlog na pinapaabot ko nga doon sa ating mga viewers at listeners na tatalakayin natin ito. No? Kinuha ko, habang nagkakape kami, kinuha ko yung kung ano talaga yung aktual na nangyari, yung totoo lang kako. At ito yung kanilang paliwanag, no? Na akin namang iahayag. Okay, number 1, isa-isahin natin. No? Ito yung facts and chronology of the case. Pumanhik sila sa loob ng nasabing munisipyo upang makibalita sa mga inisyatibo at programa na dapat nilang malaman at maihatid sa sambayanan. Siyempre, pagbalik nila dito sa Maynila or doon sa kanilang mga Facebook account, ayan, rahil doon naman nila isishare yun. Okay? So, number 2, pinapirma sila ng 3 beses. No? Sa isang papel, mga 1/4 sheet daw ng papel, no? Kung saan inilagay nila, pinailagay ang kanilang pangalan, media outlet at purpose kung bakit pumanhik sa nasabing munisipyo. Ayan. Aba, matindi ang access control system ng Tagudin. Ang kanilang pangatlo, ang kanilang team leader na si Boy Tangkad ay ibinulong sa isang dinakilalang admin staff. Ibinulong daw tungkol sa kanilang paksa. O pakay pala, I should say. Sabay naglambing daw ng gas slip. No, kung ito ay available or applicable batay sa umiiral na patakaran ng nasabing munisipyo. Yun yung pang-4. No, dito yata sila inimbestigahan. Pangatlo. Number 4, nagkaroon din ng pagkakataon si team leader, siguro nakausap niya din doon si vice mayor at mayor, at ibinulong niya daw ang kanilang request. Ayan. So, ang tugon daw ni vice mayor at saka si mayor ay no problem about that. Ayan, pero inendorso daw sila doon sa admin office kasi tama nga naman sila yung dapat mag-aasikaso. Ayan. So, number 5. Siyempre, normal naman yan sa probinsya na pag may mga bisita tayo, nakaugalian na natin yan. Di ba? Pinagmimerienda natin. So, binigyan daw ng tubig yung tropa at binigyan ng biskwit. Sana all. Dapat ganun lagi. No? But, number 6, in a couple of minutes, ay binalikan sila. No, hindi lang yung secretary, salitan, no? At saka yung administrator siguro. Di ba? At nagsagawa ito ng interrogasyon. Di ba? Or skillful questioning. Hindi interview ang ginawa, hindi interview. Ito daw ay interrogasyon. Sapagkat pilit na nilang kinukuha ang mga personal data ng bawat team members. Di ba? Hindi ba bawal yun? No. Yung personal data at nagawa pang pinicturan ng mga ito, yung kanilang mga ID. Okay yun. Di ba? Okay lang naman yun. Basta winib nila ang kanilang rights of privacy. Okay lang yun. Ang problema, pilit din daw na kinukuha yung mga kanilang government ID sa hindi malinaw na kadahilanan. Iba ito. So, yun yung kanilang disclosure. No? Pero, isa sa kanila, sa katauhan ni Captain Roldan, di ba? Dating pulis, yung isang pumunta dyan sa inyo, di ba? Hindi niya ibinigay ang kanyang government ID dahil malinaw naman sa kanya na ito ay labag sa kanyang karapatan. No? Against his rights to
privacy. Ayan. Pangwalo, pilit ding kinukuha ang mga katunayan na sila ay mga legit na media practitioners. Aba. Kung saan pati daw yung aking live radio program, no, at page, itong aking page, kasama na rin yung mga YouTube channels ko at iba pang katunayan, no, to prove na sila ay lehitimong mamamahayag. Okay din naman yun, no, pero it seems sobra yung diskarte, di ba? Okay. At pagdating ng hapon ng alas 5, pasado alas 5, saka sinabihang ang kanilang team leader na wala daw gas slip, at kung meron man daw ay ipoproseso pa ito, magpa-file ng written request ang tropa para maibigay, no, ito after 3 days. Dito ngayon si Boy, na sabi niya gagawin na lang daw yung request, pero it seems nagsimula ng magiging hindi maganda yung environment kasi sinagot na daw ni Boy ang nasabing administrator, kasi in almost 3 hours sa loob ng munisipyo, di ba, na nag-stay, saka lang nila nalaman ang kasagutan ng kanilang hiling. Kaya nga, sabi daw ni Boy Tangkad sa administrator na dapat hindi nyo na kami pinaghintay, madam, ng matagal. Dahil pagpasok pa lang namin dito, nagsabi naman na ako sa inyo tungkol sa aming pakay. Marami pa kaming pupuntahan, pero anong ginawa nyo sa amin? Sabay talikod. Anyway, nakaalis naman ng buhay ang grupo sa munisipyo ng Tagudin. Yun nga lang, murmuring sila at inisturbo pa ako habang natutulog ako na, boss, bakit ganito dito? Kasi hindi kasi ako pumanhik dahil may kinausap dyan ako sa Yellow Market. Pinuntahan ko yung kaibigan ko sa Yellow Market, tapos nung bumalik ako dyan sa plaza, minabuti kong matulog para makapagpahinga. At yun ang kinato ako, katog. Sabi ng ko, boss, ganito pala sila dito. Bakit? Akala ko nag-chat-chat kayo. Kinitext ko yung isa niyong kasama. Okay. Kaya sabi niya, yun yung sinabi ni Mayor, advice Mayor na okay. Kaya nga sabi ko nga, actually na-text ko yung isa na huwag kayong magtagal dyan dahil meron tayong appointment sa Baknutan. Nandun nag-aantay yung nakipag-appoint sa atin. Wala na. Kasi nagtagal ang grupo. Ayan. So yun yung facts at chronology ng kasong ito. Ang usaping ito. Alright? Iisa-isahin natin, no, na pag-usapan, no, tatalakayin at bigyan ng linaw. Diba? Ito item per item. Diba? Ang nasabing hindi magandang karanasan ng ating mga tropa dyan sa munisipyo ng Tagudin, Ilocosur, Umok, Tinamay. Ayan. No? Sa mga hindi nakakaintindi, yung Umok, Tinamay, list of progress yan sa English, at sa wikang Tagalog naman, pugad ng progreso. Ano bang progreso ng Tagalog? Kasi hindi naman yun talaga ang Tagalog. Wikang English yun na ginawang Tagalog lang. Okay. All right. Okay. Bago tayo magbigay ng ating opinion, may mga important issues na dapat nating talakayin dito, no? Batay sa mga facts and circumstances na ating naihayag. Una is yung visitors management and access control, particularly to the registration system na isinasagawa dyan sa munisipyo ng Tagudin. So, okay yun na
kukuhanin ang kanilang pangalan kasi yun dapat talaga. Di ba? Pero it seems walang logbook dyan sa Tagudin. Kasi ang sinabi nila is mga 1/4 sheet of paper lang ang pinasulat. Pero ang nakakapagtaka, bakit 3 beses nyo silang pinarehistro? Dapat isa lang, di ba? So it seems hindi ko masabi. Kasi hindi naman ako actual na pumunta dyan. Sana nga lang, pumanhik ako eh. So, yun. 3 beses. No? So, when it comes to access control, very good yun. Kasi 3 beses nga eh. Di ba? So, yun yung kanilang, yun yung ating pag-uusapan. Number 2 is yung issue ng gas slip. Na diretso namang sinabi, kaya sabi ko nga kay Boy, bakit kasi nagsabi ka pa ng gas slip, Boy? Ang tagal-tagal mo nang gawain yun, ever since nagkakilala tayo, 2006. Di ba? Para kang hindi batang kongres. No? Lahat naman ng munisipyo sa NCR na pupuntahan mo at nakakapaglambing, hindi sana, diniretso mo na lang. Si Mayor, di ba? O si Vice Mayor, diniretso mo na lang, hindi na yung gas slip. Kasi unang-una, no? Hindi naman bawal humingi, yung sinasabi ko. Wala sa batas na ipinagbabawal na humingi ang isang tao. Wala din sa batas ng Diyos. At kahit sa batas ng tao. Kaya, you can just, malaya ka na sasabihin kung ano yung dapat mong gawin. At hindi ka doon magkakasala. Kaya sabi ko nga, bakit gas slip pa? Ang sagot ni Boy, boss, naisip ko yung gas slip kasi alam mo ba na pagpasok namin sa lobby ng munisipyo, may 3 magagarang na sasakyan na pinaparapel. Sabi niya. Ganon, hindi ba bawal magparapel ngayon eleksyon? Tama ba? Anyway, tanong lang naman yun, no? Pero yun nga yung sagot ni Boy. Ang gaganda nga yung mga parapol nila, boss. Dapat pumunta ka. Bumili pa nga yata yung kasama niya ng raffle kasi 100 pesos lang daw ang bayad. Yung gas slip na lang kaya, hindi tayo makahingi. Ayan. Kasi naman wala din naman akong instruction na humingi ng gas slip. Di ba? Kasi, pambira naman, meron naman tayong trabaho. Meron tayong trabaho. Maliban doon sa publishing natin, maliban yung pagbablog natin, at saka pamamalagi natin sa YouTube, meron tayong trabaho, director na tayo. Okay, kaya sabi ko nga, bakit kailangan pa? Gusto sigurong pumiar. No, wala namang problema yun eh. Di ba? Ang problema nga pa daw, sinasabi daw ng administrator na bakit wala daw kayong budget na ibinibigay ng inyong opisina. No, for your information, ma'am, no, even yung mga malalaking media outlet, kasi nagsulat din ako, 2009 yata, ghostwriter ako ng 2006 to 2009, nagsulat din ako ng tabloid. Naging director pa ako ng tabloid na yun. Pero hindi talaga sila ng budget, lalo yung mga presscon nag-aatin ng kwan unless. Pero kahit may presscon kasi ilang beses akong natawag, yung pangalan ko mismo, tinawag to attend that particular presscon. Walang budget na ibinigay yung boss ko. Kaya hindi kagaya ninyo. Kayo kasi taga-gobyerno kayo, lahat ng lakad nyo may budget yan. Di ba? Nagagawa nyo yung budget proposal, lahat-lahat yan. Okay? So, nililinaw ko lang. Okay. So, yun yung mga napag-uusapan tungkol sa gas slip. Ma'am Administrator, hindi po kasalanan o hindi po labag sa batas ang humingi ng gas slip. Alam niyo yun kasi abogado daw kayo. Number 3, dito ako nag-iisip.
No, ako ay nalulungkot. No? Hindi naman ako nagagalit kasi siyempre, bakit ako magagalit? Diskarte nyo yan eh. Diskarte nyo yan. Concerned ako doon sa pag-iimbestigan nyo sa credibility at integrity ng aking mga tao. For me, that is a sign of pambabastos o pang-iinsulto sa kanila, hindi lang sa kanila, pati sa akin o pati sa aming outlet. Hindi po maganda yon, no? Okay lang yung ID, walang problema. Actually, kung i-review natin yung Data Privacy Act of 2012, rights of privacy yun, na pwedeng pwedeng umayaw, no, ang tao na ipakita o papikturan ng kanyang ID. Bawal yun, no, batay sa batas. Pero pwede niyang ipakuha yung kanyang information data na nakapaloob doon sa ID. Pero hindi nga lang usaping media ID ito eh. Bakit pati yung government ID nila pilit nyong kinuha, pinikturan nyo pa? Kaya sabi sa akin ni Kapitan, nako, delikado yun, sir. Bawal yun eh. That is against my rights to privacy, sabi nga ni Kapitan Roldan. Yan. Hindi dapat kinukuha ang ID. No, maliban lang kung winib nila ang kanilang right. Tinanong ko nga si Boy, bakit hindi mo ba alam, Boy? Bakit nyo binigay? Hindi, boss. In good faith naman eh. Kasi sabi nga ni Mayor, sabi nga ni Vice Mayor, makakahingi ko ng gas slip. Kaya nung hiningi nila ang aking ID, parang sa NCR lang naman na hiningi yung mga ID. Siyempre, alam mo na boss yung kasunod nun. Kaya ako ibinigay yung aking ID. Kaya ako pumayag na picture ng aking ID. Pero wala eh, pinagantay tayo ng alas 5. Yun yung hindi maganda. No? Ay, hindi ko lang alam, ma'am attorney, kung ano yung interpretation mo doon sa Data Privacy Act of 2012. Kung yun ay hindi bawal. Pero sa pagkakaalam ko po, hindi po natin dapat, di ba, picturean ang ID much more ang kanilang government ID. Anong koneksyon ng kanilang government ID doon sa profesyon nila? Bilang media practitioner, isa lang ibig sabihin nun, nagdududa kayo. As a matter of fact, may sinasabi ng mga ito na may sinasabi kayo dyan about scam. May gali. Bakit mag-i-scam yung isang tao na pupunta dyan? Di ba? Sana kinuha nyo na lang yung number ko. Sino yung boss nyo? Kinuha nyo. At pumanhik ako dyan. Wala namang problema. No, it's so sad lang kasi. No? It's unfortunate. Kasi kagaya ng sinabi ko, pumunta ako sa Yellow Market. Diyan sa Tagudin. GTC. Kasi may sinaglit ako at saka pagbalik ako, siyempre pagod ako. Kagabi pa ako nagdadrive. Gabi pa. Kaya minabuti kong matulog. No? Mas importante kasi yung safety namin. At again, wala naman akong sinabi na humingi ng gas slip kasi pero diskarte niya yun. Okay. Then, pilit nyo rin daw na kinukuha ang aking live radio program, Facebook page, at saka YouTube channel. Yes, nagla-live program ako sa ngayon, pero so busy kasi masyado kasi akong busy. No? Siguro naka-3 absent na ako. Kasi bilang director ng isang ahensya, napakarami. No, actually, Sabado nga lang yung aking kinukuhang live program. Meron din dito sa akin, dito sa Taytay, na kumukuha din na mag-live program, pero hindi ko kasi maasikaso dahil sobra na. Di ba? Marami tayong tinatrabaho kasi commissioner pa ako dyan ng isang basketball referee association dyan sa atin. No? Sumisingit pa yun na inaasikaso natin. Tsaka member, at tsaka din tayo ng mga iba't ibang asosasyon, anti-crime group dito sa NCR, na kaya nga medyo busy tayo. Pero maganda yun na nakuha nyo. Di ba? Pero
Parang ano eh. Pero okay lang yun kasi half open book na ang ating buhay, no? Unlike noon. Di ba? Meron akong monetize na 3 YouTube channel. Hindi ko lang naasikaso. No? Pero monetize na yon. Meron akong page. Yan. Maliit lang naman. 23K followers lang naman. No? Kaya mag-ano na po kayo. I-follow nyo na po ako para madagdagan ang aking followers dyan. No? Biruin mo yan, kung lahat dyan sa munisipyo ng Tagudin na empleyado, ipa-follow ako. Wow! Salamat! Madadagdagan. Okay? So, yun. Kinuha pa daw as proof. No? To ensure the legitimacy of our group. Ayan. Very good. Yan. At ang panglimang issue, masyadong matagal no, ang pag-asikaso nyo. Biruin mo, noong ibaba ko sila dyan sa munisipyo, it's about 2:30 in the afternoon. Noong kinakdok na ako sa sasakyan, 5:30 na. Ganun ba kayo mag-asikaso dyan sa Tagudin? No? Napakasimple pa naman, no? Ang kanilang pakay. Simple lang yun eh. Ibinigay nyo yung mga inyong programa sa kanila dyan na gustong i-promote. O kung ayaw nyong ilabas, walang problema yon, di ba? Ngayon, disagutin nyo yung issue doon sa gas islip, disagutin mo lang, wala. Wala dito kasi yan, negative. Pasensya na kayo. That's it, tapos. Di ba? Mangyayari yun. Di ba? Sa loob ng 2 minuto. Sana naman napuntahan namin yung appointment natin, yung event na nag-aantay sa amin sa Baknutan. Pero, ganun talaga eh. Ganyan kasi ang buhay ng isang media practitioner kasi naranasan ko yan. Naranasan ko na yan before. Di ba? Naging kolumnista ako at field reporter sa isang tabloid. Pero may trabaho din ako noon kasi hindi naman ako natigil sa trabaho. Ano ko lang 'yan, 'di ba? Yung pagiging media practitioner ko. Kasi actually hindi naman 'yan ang ating profesyon. Kasi security practitioner tayo eh. Lahat ng position sa security down mula baba hanggang taas nakuha na natin, no? So, pero hindi natin binitawan, no? Yung pagka-media practitioner kasi passion natin. Yun kasi yung yung kasi related kasi sa pinag-aralan natin yun. No, yung pagiging manunulat, pagiging journalist kasi polisay tayo eh. Di ba? So, kaya hindi ko nabitiwan. Di ba? Kaya nagsusulat ako. No, I started siguro before 2010 kasi ghostwriter tayo ng isang na mga ilang sikat na pahayagan, yung mga oposisyon na pahayagan dito sa Maynila. Ayan, hanggang sa nainganyo tayong magsulat hindi, before 2006 pala na ghostwriter tayo. Tapos noong 2006 diyan na tayo nagsulat sa iba't ibang tabloid. Hanggang sa nagpatayo tayo ng publishing natin na hindi naman natin matutukan dahil nga busy talaga tayo sa ating trabaho. So, yun. Number 5. No, yun yung mga bagay-bagay. Diba? Masyadong matagal yung pag-asikaso ninyo. At saka, yun yung crucial dito. No, yung masyadong matagal, yung pilit na pagkuha sa aking mga okay lang yon. Kahit imbestigahan nyo ako mula puno para makita nyo that I was born in Tagudin. Pinanganak ako dyan sa Tagudin. No? At I'm very proud of that. Yun laman ang lagi kong nilalagay na Tagudin, Ilocos Sur. Ayan. Okay. Yun yung crucial dito.
No, at yung pag-iimbestiga nyo doon sa credibility at integrity ng grupo. Huwag nating gawin yun. No, maaari nyo namang gawin eh. Nasa online naman yan eh. Then you can search, di ba? Pangalan pa lang ng tao, pwede mo nang i-search eh. Bakit kailangan pang sabihan na akin na yung ID nyo, picturean ko, mag-registro kayo ng 3 beses, picturean ko yung ID mo, hindi pa ako nakontento, kukunin ko pa. Dito ako yung government ID mo at pipicturan. Kaya pinagalitan ko si Boy dito, that is against your rights to privacy, Boy. Bakit ka pumayag? Valid yung kanyang sagot. Alam mo naman, boss sa Maynila, pag kinukuha ng ID, di ba? Ang kasama na yon, di ba? Pang budget na, di ba? Alam nyo si Boy, legit yan. No, before 2006, no, mga 2003, ganun. Mga batang Congress na yan, mga batang customs. Di ba? Lahat yan. Naiikot. Mga government institutions. Di ba? At saka kahit dito sa Maynila, gas-gas na yung mga pangalan yan. Di ba? Sa mga PIO. Even Captain Roldan. Although galing sa servisyo si Captain Roldan Matagal ko na rin, kasi bago pumunta ang mga yan, may mga iba yan na outlet na pinagsusulatan siguro at pinagsisilbihan. Okay? Kaya legit ang mga yan. Yun nga lang, hindi nila kalibel sina Atom Aralyo, di ba? Hindi nila kalibel yung mga big time. Kasi sa media profession kasi, may kategorya yan di ba? May small time, big time. Meron nga house show Pero huwag niyong pag-isipan ng hindi maganda yung house show. Sasabihin ko sa inyo, yung sinasabi sa custom na house show noong panahon ni Biason, ni Congressman Biason, di ba? Kasi nag-ano doon. Yung house show na tinatawag doon, yun yung mga may-ari ng kumpanya. Konektado sa smuggling. Di ba? Nagtatag ng dyaryo. Di ba? Kumuha ng ID, no? Mga broker doon, mga broker, di ba? Kumuha ng ID, no? Kasi alam naman natin powerful ang media, nagagamit nila diyan, no? Pero may mga negosyo kaya hindi sila hosyo, mga bilyonaryo ngayon. yun, no? May mga din naman na nag-iikot, pero sa tingin ko wala naman, no? Kung nag-iikot man yan, may idea legit ang kanyang outlet. Yan ang sa pagkakaalam ko. Mga tamad na lang yun. Mga tamad na lang yun na magsulat. Kasi ang thinking ng iba, ganito yun Ako, ganun din Personal ko yun na experience Di ba? Nagpupunta sila sa Congress. Di ba? Katakot-takot na presentation ang gagawin mo. Dadaan ka sa Chief of Staff. Makikipag-usap, justification and so on and so forth. Saka makakakuha ng budget. At saka yung mga budget doon, mga parasyak lang sa Ilocano, mga kunti-kunti lang. O kung hindi, kung wala man, saka kanila abutan. Dadaan ka din sa doon. And yet, yung mga inaabot sa'yo, sigurado ka bang pira nila? Hindi din Di ba? Hindi din. Tama ba? Sana tama ako, no? Opinion ko lang naman yun, di ba? Magkakaroon ka pa ng utang na loob, gagawa ka pa ng compliance, saka makakakuha ng budget. Tapos yung budget, isipin mo, pira kaya ni Congressman yun. Hindi naman Kaya yun yung rason sa iba na kung bakit nag-iikot na lang. Kasi ganun din naman Di ba? Ayun. No, na lang, para sa kaalaman ninyo, yung mga hindi pa nakakaalam. So, ito na yung ating konklusyon hinggil sa isyong ito na ating napag-usapan. Malinaw naman na may gaps at lapses na nagawa nyo dyan sa Tagudin. Batay sa aking opinion lang ito Di ba? Malinaw sa akin na meron kayong lapses. Yung pagkuha pa lang ng ID, malaking issue yun. That is a very crucial issue. Bakit mo kukunin ang government ID? Di ba? Ng iyong bisita. Di ba? Na binibisita ka lang dyan. Di ba? Kung media siya, to prove na siya ay talagang legit na media, di kunin mo lang yung kanyang ID media. Pero hindi mo rin dapat picturean yun. Bawal yun.
Kukunin mo lang yung data. Kasi pag pinicturan mo yun, di ba? You are acting as processor. Di ba? Obligasyon mo yan na protektahan. Paano kung may mag-leak dyan? Di ba? Pag kinalat nyo yan o napunta sa masasamang tao, masasamang elemento ng lipunan. Di ba? Sana ingatan nyo yung mga ID kinuha nyo. Di ba? Pero kung ako, sirain na lang ang mga yan. Pero pwede rin, ilagay nyo. Kasi dahil sa pagkuha nyo, kahit paano, di ba? Ito, lumabas tayo na nagsalita. No? Pero, again, di ba? Kaya lang naman ako lumabas dahil siguro, sa tingin ko, ito lang yung paraan. At least makakatulong din ako sa inyo dyan para ma-improve nyo. Di ba? Hindi ko naman kayo sinasabing mali. Di ba? Pero may lapses. May lapses dyan. No, kahit paano natin sa legal. No? Pero hindi naman. Ito, opinion na lang natin. No? And it's up to the administrator to assess and analyze. Di ba? The situation, that particular situation for possible adjustment. Kung makikita naman niya dyan kung saan sila nagkulang. Kasi abogado daw si madam. Tinatawag daw na attorney. Attorney. Yan. Shout out sa administrator ng Tagudin. Baka nakikita ko na rin to si madam Kasi nung naksidente ako dyan na naglalagi ako dyan, 3 taon ako dyan From 2001 to 2004. No, araw-araw ako sa palengke ng Tagudin dahil naglalako-lako na muna ako ng Pinoy at balot nung nandyan ako para mabuhay. Kaya araw-araw ako dyan sa palengke ng Tagudin. Halos pala. Sorry. Halos araw-araw. No? At ang sa akin lang, no, huwag nyo namang sanang masamain. No, yung mga nakakarinig dyan na Tagudinians, di ba? Lalong-lalo yung taga-munisipyo. Huwag nyo naman sanang masamain. No, titingnan nyo, no, yung aking pinupunto, no, yung aking pinagdadaldal dito. No? Ayaw kong sirain ang ating, sabi ko nga, dyan ako pinanganak sa Tagudin. No? No? Progresibo ang Tagudin, mahusay ang pamumuno ng ating puting mayor dyan. Di ba? Ikumpara mo ang Tagudin sa ibang bayan ng Ilocosur. Nakaangat na ang Tagudin. Di ba? Nung nandyan pala ako, parang 2 bisis na may sunog dyan sa Tagudin Yun lang yung inaano ko nun. Tika. Kaya yung nasabi ko yun sa isang kausap ko, tama, 2 bisis na nagkakaubusan ang bumbiro. Yan yung kulang sa atin. No, sasabihin ko na, no, kulang tayo ng bumbiro dyan. Mga firefighters ang kulang natin dyan sa lugar natin. Hindi lang naman sa Tagudin. Lahat. Pag ikumpara natin sa ibang lugar, no, dito sa Kamaynilaan, malayo pa tayo. Yan yung kulang natin. Pero ang hinahanap ko dyan, dati, wala bang na-install na hydrant doon sa ng Tagudin? Diba? Dyan kasi malawak yung Tagudin po malawak yung munisipyo nyo dyan. Wala ba kayong na-install na fire hydrant? Fire connection hydrant. Diba? Dyan sa lupa. No, parang Makati style ba? At saka yung ibang ito, BGC. Sample na yan. No? Marami akong kliyente sa BGC. Diba? Doon sa kalsada, maraming hydrant doon. Connection hydrant na pwedeng kumuha ang mga bumbero ng tubig. Kasi dyan nung nandyan ako, may nagre-reklamong vlogger na wala nang pagkuhanan ng tubig. Tama ba yun? Wala nang pagkuhanan ng tubig yung mga bumbero. Di ba? Pati yung wag na nga lang natin pag-usapan. Okay, so, yun yung nakikita kong mayaman naman ang Tagudin Kaya nga umuktinam ay siguro magandang maglagay ng paikot dyan, na hydrant, dyan sa mga kalsada. Di ba? Rizal, di ba? Dyan sa malapit sa munisipyo. Para at least, kung maubusan man yung tubig yung bumbiro, dyan na lang siya kumuha ng tubig. Okay? So, ulitin ko, sa akin lang, ang pinagdadaldal ko dito, di ba? Huwag nyo naman sanang masamain. Because in the first place, deserve nyo, no, na malaman ito bilang lingkod bayan.
Di ba? At hindi naman kayo ang binabakbakan ko dito. Sorry. Hindi ako bumabakbak. Hindi kayo, nire-remind ko lang kayo at hindi yung personal yung pagkatao ang ano ko dito. No, pagkos doon sa sistema na pinapairal nyo dyan, tignan nyo, look. No? Go back to your systems and standards. Titignan nyo, alam naman ni administrator yan. Unang-una, hindi naman mag-abogado yan kung hindi magaling. Hindi rin naman mag-abogado yan kung hindi niya alam ang trabaho. Di ba? Di ba? Tama ba? Again, yun nga, hindi ko kayo binabatikos. Bagkus sinasabihan ko lang kayo, at least, yun lang naman yung maitutulong ko para kahit paano mapaayos at mapahusay nyo palalo ang kalidad ng iyong paglilingkod. Di ba? Kasi yun naman, kasi kayo, aminin natin o hindi, kayo ay taong gobyerno, kayo ay pinapasweldo ng gobyerno. Yun yung malinaw. Di ba? Kaya siyempre, deserve nyo din na pag may mga mali kayo, deserve nyo din na malaman. Kaya ito ngayon, lumabas tayo. Inilabas na natin. No? Sana take note lang yung mga nasabi ko, lalong-lalo na yung pagkuha ng ID. Personal. No? Ang ID. Government ID, tapos kukunin mo. Dito sa amin, yung mga high-end condo dito, no? Sa mga gwardiya, no ID, no entry pa. Kukunin. Mumurahin pa sila. No, rights to privacy. Sasabihin lang nila, papakita nila yung pangalan. Yan, kunin mo yung pangalan ko. O yan ang kailangan. Diba? Pero it depends naman. Hindi naman porket right, depende yan. Kasi lagi ko ang sinasabi. Siyempre, may policy ang building. But it should be a written policy. Huwag mong sabihin policy kasi, sir. Hindi. Ipakita mo yung policy. Diba? Kahit yung post duties and responsibilities man lang na sign ng building administrator, ipakita mo that they need to present their ID. Yun yung sinasabi ko. Pero ginagamit na kasi yan. Rights to privacy. At yun naman, hindi naman natin, pwede naman nyo naman i-validate na ang legitimacy ng mga tao na yan na pumasok sa inyo. Maraming paraan. Huwag nyo naman ipamukha sa kanila. Diba? Yung isa nga dyan, natatakot na eh. Natatakot na. Pero pinanghahawakan lang kasi nila yung sabi ng isa, di ba, yung babae na kasama, natatakot na rin ako kasi iba na yung tema. Pero pinanghahawakan kasi namin yung sinabi ni Vice Mayor at Mayor na narinig ko naman na walang problema for that matter. Dito kayo sa administrator. So, ibig sabihin, walang kinalaman si Mayor dyan. Kasi unang-una, Oscar Kilo nga siya eh. Diba? Binulungan nga siya, Oscar Kilo daw siya, sabi ni Boy eh. Kaya, siguro, nagkaroon lang ng sa kunting lang, di ba, doon sa sistema at standards. Hindi lang, kaya sinasabi ko, handle, di ba, yung sitwasyon. No, pero sabi ko naman sa mga ito, ganun talaga ang media practitioner. Experience ko na rin yan, naranasan ko na yan noon, di ba? Minsan na pa ako sa kausap ko, utang bawal magmura. Loko-loko ito. Manager ako, iniisip ko. Manager ako sa malaking security agency, tapos ganun lang yung ginagawa mo sa akin. Kasi nagkukulong kasi ako that time, di ba? Kaya kung saan-saan din ako napupunta. Ayan. Pero karamihan dati noong panahon ko, nung aktibo ako, naging active ako dyan. Tao Congress din ako. Ayan. Pero siyempre pinipili ko lang. Di ba? Yung mga Kailocano natin, Congress, ay even experience doon sa Senate. Di ba? At saka sa mga, dito sa NCR, yung mga PIO ng Pampanga, PIO ng Pangasinan. Uy, PIO pa kaya si Attorney Woods Velasco dyan sa Pangasinan? Shout out sa'yo! Tagal-tagal na. Di ba? PIO ng La Union. Di ba? Kung hindi ako nagkamali, Tangalin. Ayan.
At saka yung mga, ano dyan, no? Isa nga yan na nagpunta din ako dyan sa Ilocos dahil plano ko kasi na, actually plano ko talaga, sinabi nga daw sa inyo dyan, may mga dalawa kasi akong tabloid na nailabas dati na, pero nung pandemic, na-aksidente na ako na bagong renew nga yung business permit ko that time. Hindi ko na nagawa yung tabloid. Plano ko kasing, ulit, bubuksan, kaya pinuntahan ko yung bata ko dyan sa Galimuyod, at saka dyan sa San Agustin, sa Candon. Kasi, mahirap ng dyaryo kung wala kang asset. Diba? Asset reporter. Kailangan yun. Pero at least ngayon, online na tayo. Kaya nga dumanang nga ako dyan sa PIO ng DPWH dyan sa ang kinuha ko na lang sa kanya, yung number. At least pag maglabas ako ulit, madali lang akong makakuha ng news. Ayan. So, kailyan naman natin, katribo naman natin si Madam. No? So, at least nakuha ko yung number. Ayan. So, yun yung mga important points of discussion dito sa ating issue. Di ba? Ito nga, yung sudden experience ng ating mga tropa dyan sa munisipyo ng Tagudin, Umok Tinamay. Ayan. So, ang masasabi ko lang, yung administrator naman yung dito hindi naman yung si boss dyan maaari i-review nyo siguro yung operational system at standards nyo dyan sa munisipyo, di ba? Specifically proper conduct and ethics in relation to courtesy and discipline and public relations, kasi aminin man natin o hindi, kayo ay lingkod bayan, di ba? Kayo ay nagsisilbi at naglilingkod. Para makita nyo kung paano nyo pagsilbihan yung mga taong pumapasok dyan. Di ba? May angat nyo yung level of service na ginagawa nyo dyan. At siguro, i-remind nyo na lang yung staff nyo lahat dyan about Data Privacy Act of 2012. Kasi mukhang hindi nyo na-observe yun. Hindi ko alam kung kuan, pero dito kasi sa Maynila, uso na yan. Rights to privacy. Di ba? Rights to privacy, even your wife. Di ba? Hindi niya pwedeng pakialaman, no, ang iyong rights to privacy. So, yun lang. No, shout out sa inyong lahat dyan. Hindi total, inungkat nyo na rin lang naman yung ko. Ito, lumabas nga ako para kahit paano, malay mo, baka may mga followers, di ba? May mga ibang Tagudinians dyan, lalong-lalong na sa munisipyo, na maging follower natin. Di ba? Yung visitors management nyo dyan, okay na yun. I-maintain nyo, improve nyo lang. Di ba? Na automatic, pag may bisita, may tubig, may kape. Di ba? Pero, kailangan dadaan sa registration. No? Hindi na yung 3 bisis. No? Kasi sa Maynila, sa Congress, pag hiningian ng 1/4 sheet ang media ng papel. Di ba? Ibabalik yung 1/4 sheet na yun na may nakabalot na may nakabalot na pira. May pang PR, galing kay mayor, galing kay Gob. Yun. No, kaya ang interpretation ni siguro doon, Manila style. No, pero dapat diyan sa visitors registration system manual. No, hindi naman gastos sa inyo yan. Ang yaman-yaman ng Tagudin, yung logbook. Mag-iwan lang kayo ng logbook dyan. No? Yun lang. At huwag nyo lang yung kung walang gas slip, sabihin na agad. Walang gas slip, wala dito yan. Kung may request, ay 3 days pa yan. Gawa ka na lang ng request, i-process. Tapos ipadjikas ko na lang sa'yo, and so on and so forth. Ganun lang naman yun Tapos na yung issue, huwag nyo patagalin. Tapos i-interviewin, i-imbestigahan. Nako, alam nyo kung sinabi lang sa akin nung pinagtanungan ko, kumusta kayo dyan? Sabi ko, nasa Yellow Market. Okay na, nakausap na kami ni Mayor, nasabi na namin, okay daw. Kung sinabi niya lang sa akin na iniimbestigahan, inakyat ko kayo dyan sa munisipyo. Sigurado, may nasabihan ako dyan.
na hindi tama yung ginagawa nyo kahit actually hindi naman ako taga-Tagutin pero pinanganak ako sa Tagutin pero mali. Foul is foul. Diba? Technical foul yun. Okay? So, anyway, yun lang naman. No? Sa lahat ng aabutin ng aking munting vlog na ito, no? Hindi lang naman doon sa bayan ng Tagutin, sa lahat, lalong-lalo na sa mga lingkod bayan. Diba? Tingnan ninyo. Diba? Tingnan ninyo. Kumplito naman kayo ng training. Eh. Diba? Tingnan ninyo. Diba? Kung gusto nyo, pwede rin akong magturo dyan sa inyo. Kasi proponent tayo dyan. Mga courtesy and discipline. Diba? Public relations. Lahat-lahat. Even the Data Privacy Act. Kaya nga nag-react ako. Dahil it seems something wrong about it. Kaya, sorry to say, pero in the name of professionalism and freedom of expression, di ba? Inihayag natin ito at hopefully hindi ito magdudulot ng negatibong impact. Dapat, di ba? Sana makapagbigay ng leksyon sa mga kinaukulan at kahit paano magamit nila. Kasi yun lang naman yung natin dito. Di ba? Para ma-improve ng lahat, lalong-lalo na yung mga taong gobyerno, ang kalidad ng kanilang pagbabantay at pagsisilbi, paglilingkod sa sambayanan. Ayan. Sabi nga ni former Vice President Camilo Narcisi dyan sa bayan ng Sudipen, na aking kaibigan, a man to serve, not to be served. Ayan. Okay, hanggang sa muli. Isang mapagpalang araw.